Sabi nga nila, ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam ng isang babae na pagmamahal ay ang maranasan niya na parang araw-araw siyang nililigawan ng kanyang sinisinta. Pero paano kung matulad tayo sa ikukwento ko sa inyo na pelikulang 50 First Dates? Kung saan matutunghayan natin ang pakikipagsapalaran ng isang lalaki upang mahalin ang kanyang kasintahan na araw-araw siyang nalilimutan dahil sa kanyang kondisyon. Pero bago namin ituloy ang kwento, pasuyo po na pa-like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa contents namin. Magsisimula ang istorya sa lalaking si Henry, na isang veterinaryo sa sikat na ocean park sa Hawaii. Si Henry ay isang single na lalaki na takot sa commitment kaya madalas niyang i-date ang mga foreigner na turista sa ocean park. Makikilala din natin dito ang kaibigan niyang si Ula, nakasangga niya sa mga kalokohan, at si Alexa na assistant niya sa ocean park. Samantala, isang araw habang nagre-relax siya sa gitna ng dagat, sakay ng kanyang bangka ay biglang di inaasahan na nagkaroon ng insidente upang masira ito. Kaya nagpunta muna siya sa isang cafe malapit sa dagat upang hintayin ang Coast Guard na tumulong sa pag-aayos ng kanyang bangka. Habang nandito siya sa cafe, napansin niya ang isang magandang babae na si Lucy. Makikita natin na matagal siyang napatitig dito. Di niya muna ito pinormahan dahil hindi siya pumapatol sa mga hindi turista. Sa mga sumunod na araw, di talaga mawala sa isip niya si Lucy, kung saan madalas niya itong makwento sa kaibigan niyang si Alexa. Kaya dahil dito, dumating ang araw na nagdesisyon siyang bumalik sa cafe. At laking tuwa niya na sakto naman na nandoon din si Lucy. Nilapitan niya ito upang kausapin. Naging maganda ang usapan nila at mapapansin natin na talagang nagko-connect sila sa isa't isa. Napapatawa niya lagi si Lucy sa kanyang mga kwelang jokes. Matapos dito, bago umuwi si Lucy ay nag-request ito na baka pwede magkape muli sila bukas. Siyempre, pumayag naman ang kinikilig si Henry dito. Pagdating ng kinabukasan, kahit umuulan ay excited na pumunta si Henry sa cafe upang makadate muli si Lucy. Nilapitan at kinausap niya ito. Ngunit nagulat si Henry dahil hindi na siya kilala ni Lucy. Tinawag pa ni Lucy ang kusinero na si Greg para paalisin si Henry. Pinaliwanag ng may-ari ng cafe na nagngangalang si Sally ang tunay na kalagayan ni Lucy. Malalaman ni Henry dito na noong nakaraang taon, eksaktong kaarawan ng ama ni Lucy ay nakaranas ito ng matinding car accident. Nagdulot ito ng pinsala sa utak ni Lucy at naging dahilan ng kanyang kakaibang amnesia. Kung saan bawat araw, nalilimutan ni Lucy ang nagaganap sa kanyang buhay. At sa bawat paggising ni Lucy, ang tanging memorya lang na maaalala niya ay ang kaganapan bago nangyari ang aksidente. Nagulat si Henry dito at di makapaniwala sa kanyang nalaman. Samantala, dumako muna tayo sa eksena ni Lucy sa kanilang tahanan. Makikita natin dito ang kanyang ama na si Marlene at ang kanyang kapatid na si Douglas. Malalaman natin na nagtutulungan ang pamilya at ang kaibigan ni Lucy na gawing araw-araw ang mga kaganapan bago nangyari ang aksidente nung nakaraang taon. Ito ay upang hindi malaman ni Lucy na meron siyang sakit na kakaibang amnesia. Ilan sa kanilang ginagawa araw-araw ay magkunwaring nagse-celebrate na birthday ng tatay ni Lucy, pagsasaayos ng bahay tulad ng nangyari last year, panonood ng TV na ang makikita ay ang palabas nung nakaraang taon, pagsusuot ng mga damit na naging damit niya noon, pagpaayos ng bahay na tulad ng ayos noon, at paglalagay ng mga dyaryo sa bahay na luma ang date na nakalagay. Balik muna tayo uli kay Henry. Kinakausap ngayon ni Henry si Ula tungkol sa nararamdaman niya kay Lucy. Nabanggit niya din kay Ula ang kondisyon nito. Sa kanilang pag-uusap, pinahayag ni Henry na di talaga mawala sa isip niya si Lucy. Dahil dito, desidido na siya na simula ngayon magsisikap siya na paibigin ito. Kinabukasan, bumalik siya sa cafe at sinimulang suyuin si Lucy. Sa unang araw, na-reject ang unang approach ni Henry. Napagtawanan pa siya ni Greg dito. Sa pangalawang araw, na-reject muli siya ni Lucy. Napagtawanan muli siya dito. Pangatlong araw,
Sinubukan niyang mag-iyak-iyakan na kunwari di siya marunong magbasa ng menu. Kaya napansin na siya ni Lucy at nagsimula na silang magkwentuhan, kung saan makikita natin ang masaya nilang usapan. Ngunit nang pauwi na sila, nasaktan niya ang feeling ni Lucy. Dahil matapos ng maganda nilang kwentuhan, hindi man lang hiningi ni Henry ang number nito. Sinubukan sundan ni Henry si Lucy sa kanyang bahay upang manghingi ng sorry. Ngunit sa kanyang pagdating dito, ay nagalit ang ama at kapatid ni Lucy at sinabihan si Henry na umalis na at wag nang makipag-date kay Lucy sa restaurant. Samantala, habang nasa Ocean Park, minotivate ni Alexa si Henry, kung saan binigyan niya ng idea si Henry na kung pinagbawalan sa cafe, edi sa ibang lugar mo siya ligawan. Nabuhayan ng dugo si Henry, kaya kinabukasan, inabangan niya si Lucy sa kanyang biyahe papunta sa cafe. Nagkunwari siya na nasiraan at nanghihingi ng tulong. Nagkunwari pa si Henry na nakuryente, pero na-offend si Lucy sa prank ni Henry. Ngunit prank lang din pala ang pagka-offend ni Lucy. Nagtawanan sila dito at nagtuloy-tuloy ang kanilang kwentuhan. Nagsunod-sunod ang mga kaganapan na ito, kung saan bawat araw inaabangan niya si Lucy sa kalsada. Nakakamangha ang dedikasyon ni Henry dito dahil araw-araw iba-iba ang strategy niya para mapansin siya ni Lucy. Tulad ng kunwari, merong road construction tapos sabay kwentuhan. May isa pang nakakatawang pangyayari na nagkunwari pa siyang ginugulpi ng kaibigan niyang si Ula. Agad siyang tinulungan ni Lucy, pero matinding pagkakagulpi ang inabot ng kawawang si Ula. Nakakamangha ding isipin na ginagawa ni Henry ito kahit alam niya na bawat araw malilimutan siyang muli ni Lucy. Samantala, isang araw, habang nagkukunwari siyang nakidnap, ay dumating ang tatay at kapatid ni Lucy, kung saan pinasunod nila si Henry sa bahay. Nadiskubre ng tatay at kapatid ni Lucy na dahil sa ginagawang diskarte ni Henry ay madalas nang kumakanta si Lucy habang nagpe-painting. Ang titulo pa ng kanta ay Wouldn't It Be Nice, na kinanta ng Beach Boys noong 1966, kung saan ito ang kauna-unahang major na pagbabago sa kanyang routine matapos ang aksidente. Dahil dito, sumang-ayon na ang tatay ni Lucy na magpatuloy sa pandiligaw si Henry. Isang araw, habang pinuntahan muli ni Henry si Lucy sa restaurant, ay isang police officer ang nag-issue ng ticket sa jeep ni Lucy. Dahil ayon sa pulis ay expired na ang plaka nito. Nakipagtalo si Lucy dito dahil pinagpipilitan niya na hindi ito expired. Ngunit laking gulat niya nang nakita niya ang petsa sa panahon ngayon. Dali-dali siyang naghagilap ng updated na dyaryo at agad na dumiretso sa bahay upang ikumpirma kung totoo ba ang kanyang nadiskubre. Pagdating sa bahay ay napaamin niya na ang kanyang pamilya sa kung ano talaga ang nangyayari. Tumakbo siya palayo at pinakita ng tatay niya ang mga dokumento at mga larawan na nagpapakita ng mga naganap noon sa kanyang buhay. Naging madrama ang eksena dito, kung saan marirealize ni Henry na marahil ang dahilan ng pag-iyak ni Lucy ay dahil pakiramdam nito niloko siya ng kanyang pamilya at kaibigan. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta si Henry sa bahay nila Lucy. May dala pa siyang bulaklak at isang videotape. Laking tuwa naman ni Lucy dito at dumiretso siya sa bahay upang panoorin ang videotape. Malalaman natin dito na bagong strategy ito ni Henry para baguhin ang routine ni Lucy. Mapapanood ni Lucy ang magandang pagkaka-edit ng video na magpapakita at magpapaalala kay Lucy ng mga kaganapan na nangyari sa kanyang buhay. Kasama din sa video ang creative at nakakatawang pagpapakilala at pagpapaalala kay Lucy kung paano sila nagkakilala ni Henry sa cafe. Kung saan, ang gumanap na Lucy sa video ay ang maloka na si Ula. Naiyak si Lucy dito pero agad naman din siyang napangiti ni Henry. Sa mga sumunod na mga araw, naging effective ang strategy na ito para kay Lucy at Henry. Kung saan, araw-araw ganito lagi ang nangyayari. Nakakamangha ang pag-ibig ni Henry dito kay Lucy dahil araw-araw niyang pinaparamdam at pinapaalala kay Lucy kung gaano niya ito kamahal.
Habang si Lucy naman, araw-araw na parang first date at first kiss ang kanyang nararanasan. Dahil dito, lalong lumago ang pag-ibig nila sa isa't isa. Isang araw, isang eksena na katulog silang dalawa na magkatabi sa kwarto ni Lucy, kung saan kinabukasan sa paggising ni Lucy ay laking takot at gulat niya na naging dahilan upang maatake at mapabagsak niya si Henry. Pero kumalma din naman si Lucy nang pinapanood na sa kanya ang videotape. Kasabay ng eksena na ito, maririnig ni Lucy ang kwentuhan nila Henry at ng kanyang pamilya. Pinag-uusapan nila ang karir ni Henry kung saan madidiskubre ni Lucy na hindi na pala pinagpatuloy ni Henry ang master's degree niya na marine biology upang araw-araw na tumulong sa pagmamanage sa kondisyon ni Lucy. Kaya pagkatapos dito, habang nasa trabaho si Henry, sinundan siya ni Lucy upang makipag-break na dito. Dahil ayon kay Lucy, malaki ang pangarap ni Henry at ayaw niyang makasira sa karir nito. Kahit pinaliwanag ni Henry na hindi siya napapagod gawin ito araw-araw, ay binanggit ni Lucy na decided na siya na burahin si Henry sa kanyang alaala. Kaya dahil dito, kahit sobrang sakit kay Henry, ay sabay nilang sinunog ang lahat ng journals na naglalaman ng kanyang karanasan kasama si Henry. Umalis si Henry nang may pighati sa kanyang puso. Matapos ng breakup, ay nagpatuloy sa mga kanya-kanyang buhay sila Henry at Lucy. Isang linggo ang lumipas habang nagpe-prepare si Henry na lumisan papunta sa syudad upang magpatuloy sa pag-aaral ng Masters ng Marine Biology, ay dumating ang ama ni Lucy upang magpaalam. Nabanggit niya na si Lucy ngayon ay nagtuturo na ng art class sa isang mental institute. Ayon din sa kanya, lumikha sila ng bagong videotape upang mapanood ni Lucy araw-araw para makatulong sa kanyang mga gawain. Bago umalis ang tatay ni Lucy, ay nagbigay siya ng regalo kay Henry. Ito ay isang CD na naglalaman ng kanta ng bandang Beach Boys na pinamagatang Wouldn't It Be Nice, na maalala natin na unang kinanta ni Lucy noong nagkakilala sila. Sinimulan niya nang bumiyahe sa bangka paalis at makikita natin na iiyak siya habang kinakanta ang laman ng CD. Pero dahil dito, na-realize niya na maaaring ang pagkanta ni Lucy ng kantang ito na Wouldn't It Be Nice ay hindi random, kundi isang resulta ng magandang pagbabago sa memorya ni Lucy. Dahil maalala niya dito na kumakanta lang si Lucy ng kantang ito tuwing nagkakasama sila ni Henry. Dali-dali siyang bumalik at tumakbo papunta sa mental institute upang harapin si Lucy. Sa kanilang pagtatagpo, ay agad niyang tinanong si Lucy kung naalala niya pa ba si Henry. As expected, ang sagot ni Lucy ay di niya kilala si Henry. Ngunit, pinapasok niya ito sa kanyang art studio at matutunghayan natin dito ang napakadaming painting ni Lucy na nagpapakita ng larawan ni Henry. Pinahayag ni Lucy na ang mga larawan ni Henry dito ang laging lumilitaw sa kanyang panaginip. Nagkamayan sila ni Henry at Lucy at nasundan ito ng matamis na halikan. Na-realize ni Henry na ito ang senyales ng bagong yugto ng memorya ni Lucy. At makikita natin sa mga sumunod na panahon sa pagkagising ni Lucy ay isang videotape muli ang kanyang matutunghayan, kung saan mapapanood at malalaman ni Lucy na nangyari na ang kanilang kasal ni Henry. Lumitaw din sa video na tinatawag na siya ni Henry upang mag-almusal. Matutunghayan natin dito na nasa bangka sila ni Henry kasama ang anak nilang si Nicole at ang tatay niya na si Marlene. Makikita natin dito ang wagas na pagkamangha ni Lucy sa kanyang nararamdaman. Matatapos ang pelikula na ito na may napakagandang ending, kung saan nakakakilig isipin na merong isang tao na mamahalin ka araw-araw tulad ng pagmamahal niya sa'yo nung unang araw kanyang nakilala.